din naman ang mga hundreds of policemen na kundiin na kung saan ay nandun yung officer na nag-announce na we were just given 10 minutes. Actually, estimate ko 10 minutes has passed already. And let us pray that this will end not in a bloody and violent way. Kasi hindi natin ma-predict ang emosyon ng mga missionary workers at ang posibleng nasa utak ng mga pulis. We are just relying on the intervention of the power of our Almighty Father. So, kanina may mga nagpaabot ng mga mensahe, pero so far wala pang mataas na opisyal na nagpakita ng kanilang presensya dito. Lamang muna update Pastor James, Pastor Ina, may mga tanong kayo. Yan po yan po ang sabi kanina ni Partner Brenda nga, binigyan nga ng 10 minuto, Partner Jay, yung mga KOJC missionary workers na alisin yung mga nakaharang na masasakyan. Dahil yan po ang gagawin. Ginawa na, at least tapos na yung 10 minuto. Ito na po ay gumagawa na po at umaatake na itong mga kapulisan. At ang sabi ni Brenda, nagtatangkang gumamit ng tear gas muli itong mga kapulisan. Ina? Yes, kasi nakita ko talagang na-speechless ako kasi itong mga kapatiran natin, ilang araw na silang ganyan na talagang dinedepensa ng ating ang kingdom properties eh. Pero itong mga kapulisan, nakikita po niyo mga kababayan na hindi talaga sila titigil. Ilang beses na po tayong nananawagan, wala na po sila mga puso. Gusto pa nilang tanggalin yung mga pangdepensa na yan naman talaga yung karapatan namin. Sir Jay? Yes, gusto ko lang ipaalam sa mga nanonood na yung karamihan ng nasa CDM, Crowd Dispersal Management Unit, ay mga pulis galing ng Cotabato. Yan kasama yung kaya po. Hindi po yan na pulis Davao. Sir Jay, ito po nakikita po natin mga kababayan, pilit pong inaalis ng itong tinutulak ng mga itong kapulisan ang mga missionary workers na nasa labas. Alam natin na itong area na ito binigyan sila ng permit ng Davao City Government, Sir Jay at Ina. Yes. Ang tanong ngayon kasi, bakit nandyan sila? Kasi hindi sila makapasok sa loob. Saan sila magsasagawa ng rally at magpapahayag ng kanilang saloobin? Take note kasi hanggang sa loob po ng pinalalabas ka sila ni pinalalabas ni Torre lahat yung mga kingdom worker, kingdom missionaries. Kasi nga, ang pakay nila hindi naman talaga mag-serve ng warrant, kundi to take over the property. Maliwanag po yan. Sinabi sa akin ng mga opisyal dyan sa Camp Katitipan na yan ang ultimate mission. Hindi po over ng buong compound ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya hanggat maaari, pinalalayas nila sa loob yung mga nakatira dyan, yung mga missionaries, yung mga kingdom members, para nang sa ganon maging malaya na ang kanilang pagkubkub dyan sa property ng mga teroristang pulis ni Marcos Jr. Ina. Sir Jay, bahagi lang natin ulit, nitong early morning, nagdadasal po ang ating mga kapatiran. Yun na lang po kasi yung weapon ng mga taga-KOJC, and yet, nagpasabog po sila ng tear gas ulit at talagang binuksan nila uling LRAD. Talagang lantaran po na binabastos nila, hindi na po taong tingin nila sa mga kababayan natin, mga kapatiran po natin dyan sa KOJC. At ngayon, ayan, gagawa na naman sana ng gulo at sasabihin nila, kami ang gumagawa ng drama, kami ang nanggugulo. Dinedepensahan lang po kasi tahanan po yan. Sagrado pong lugar yan para po sa bawat KOJC member, and yet, etong state forces po ng gobyerno natin, imbis na ginagalan nila, pinapakita nila, yung totoong dapat pagrespeto, ay sila po ang unang ay lumalabag. This is a state terrorism, state-sponsored terrorism, Ina, wala akong ibang pwedeng i-describe dito sa ginagawa, unfortunately, ng mga pulis. Marami dyan yung mga nasa likod ng Crowd Dispersal Management Unit ay mga pulis Davao, kasi nga alanganin silang gumalaw, pero itong mga dayong pulis, gutom na yan,
Hindi na nila ang walang tulog, walang maayos na pagkain, walang tubig. Kaya ano na yan, sinasadya siguro yan ni Torre para nang sa ganun makagawa ng ano. Kasi Sir Jay, ayan po. ang nakuha din natin na report, talagang paplanuhin nila yan at meron ngang ilang pulis, bawat miyembro kay kanilang gagapusan nitong mga bawat po na makikita nila sa loob po ng ating compound. Talagang pinaplano po nila na isa-isahin po yan, tanggalin hanggang sa ewan ko ano ba talagang nasa utak ng mga to. Kasi wala na to sa katinuan, Sir Jay. Di ba sabi niyo po may mga ilang pa dyan na hindi mo gusto mangyari. Wala na pagkatapos. Ang talagang pakay nga nila is to take over the compound. Ano lang, front na lang yung bali yung kunyari may nahanap na suspect. Matagal na natin sinasabi sa kanila, wala kayong makikita riyan. Talagang almost 3 days wala talaga sila makita. Kung kaya't gumagawa na lang sila ng mga iba't ibang justification to warrant their illegal stay in that particular area, no? Sir Jay, grabe. Sa mga kababayan po naming nanonood ngayon, nakikita po ninyo. Mga babayan, karamihan po ang minamaltrato ng inyong mga pulis, no? Ang kinakain yan, pinapakain nyo sa inyong mga pamilya ay galing po sa buwis ng mga tao ng mga Pilipino. Hindi ko sa hinagap naisip at napanaginipan na mangyayari ito sa isang malayang lipunan tulad ng Pilipinas, na ang mga pulis na nakapag-aral naman sana sa kolehiyo ay gagawa ng ganitong kabulastugan, ganitong kaayupan, ganitong kademonyuhan. Sir Jay, dyan po sa Davao. Matagal din po kayong naging police reporter, diba? Naka-witness po ba talaga kayo na ganito before? Na kahit mga totoong terorista at mga kriminal? Naging ganyan ba sila kabrutal? Wala po. Ibang klase itong we are facing a different breed of animal. Diyan po sa may KOJC compound. Mga babae na po ang kanilang inaharap. At ewan ko bakit pikit matang sumusunod itong mga pulis, ano? Hindi mo na masasabi na sila ay hindi nakapag-aral kung sumusunod sila sa mga illegal na kautusan. At ako'y nalulungkot mismong dyan sa Commission on Human Rights dahil sinasabi na kinakailangan makiisa ang KOJC sa legal na proseso. Ang problema ho, hindi na ho legal ang proseso ginagawa . That's why it pains me to read yung statement ng Commission on Human Rights. Para bang sinasabi niya, parang napaka-bias at parang sinasabi, uy, sumunod kayo sa pulis. Illegal na nga ho yung ginagawa ng mga pulis. Yes, Sir Jay. Sir Jay, sabi ko ito, masakit sa akin sapagkat pamilya po kami ng pulis. Totoo po yan, Sir Jay at Ina. Tulad ng sinabi nga kanina ng legal counsel ng the Kingdom of Jesus Christ na si Attorney Israelito Torion, bakit andyan yung mga KOJC missionary workers? Kasi po, doon hindi po sila pinapapasok sa loob mismo ng sarili nilang tahanan. Yung religious pinalabas sila kagabi. Pinalabas sila. Tapos, bakit ngayon, gusto nilang pigilan yung mga missionary workers dyan sa labas na magsagawa ng rally. Yan nga ay pinahihintulutan. Yan ay exemption dahil nga hindi sila makapagpalabas ng kanilang saloobin sa sobrang frustration nila dito sa ginagawa ng kapulisan sa mga missionary workers. Nawala na nga sila ng tahanan, pinalabas na nga sila ng tahanan. Ngayon naman, dito sa labas ng KOJC Religious Compound naman ay sisirain at pipigilan ang pagpapalabas nila ng kanilang saloobin. Dahil nga, 3 araw na itong ginagawa ng kapulisan. Hindi na ito legal, invalid ang kanilang ginagawa, pero patuloy pa rin nilang, hindi pa rin nila kinikilala yung tamang proseso, yung due process natin. Tandaan lang sana nitong mga pulis. Ako'y, alam ko, hindi nila marinig to, pero yung mga pamilya nila, no, I'm sure nakikinig, nanonood. Hindi po lahat ng araw Pasko.
Ang ibig po sabihin yan, maaari ngayong mga araw na ito, kayo ay nag-aari dahil may hawak kayong mga sandata, may hawak kayong mga truncheon, may hawak kayong mga shield, may hawak kayong kung ano man yung hawak ninyo laban sa mga inosente at walang hawak ng maliban sa panalangin ng hawak lang. Pagka bumaliktad ang hangin at humupa na lahat ng ito, pagkatapos ay sunod-sunod na yung mga kaso ng inyong mga kapatid